Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, nako, naungkat na ang lihim. Breaking news na bigla ang lahat. Senator Joel Bumwelta na. PBBM ginisa. Yan mga kababayan ang ating halamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may i-share lang po ako mga kababayan. Kasi nga po, di ba, itong issue dito sa pagkakadakip kay Alice Go, ay may kapalit pa lang isang Australian drug kingpin na si sino ba yon? Yung si Haas, no? Sinasabi po ng ating mga certified vloggers like Miss Sasot, no? Rogando Sasot, mga kabayan. Si Ma'am Sas, si Miss Sas. Sinasabi niya pong sino ba talaga ang mas matimbang para ipagpalit dito sa drug kingpin ito, drug lord na ito, isang Australiano, mga kababayan, no? Si Alice Go ba or sino ba ito? Yung babae, mga kababayan, yung babaeng nahuli dyan sa Australia. Ito sino ba ito? Nakalimutan ko yung pangalan, Mary Jane, yan, si Mary Jane Veloso. Yan mga karibin natin, ito po si Mary Jane Veloso, mga kabayan, wherein, no? Nahuli po siya dyan sa Indonesia, drug mule, mga karibin natin. Sino daw po ang mas matimbang na ipagpalit? Si Alice Go na hindi naman Pinoy, hindi naman Pinay, di ba? Kasi dito dinudurog nila sa Pilipinas, sinasabi nilang si Alice Go ay isang Chinese, mga kabayan. Walang dugong Pilipino. Ngayon, kung makikipagpalitan lang din naman tayo, no, ng preso, bakit hindi na lang yung totoong Pilipino? Si Mary Jane Veloso, mga kababayan, na nakadetain po dyan sa sa Indonesia, sa death row ng Indonesia, mga kababayan. So, ano pong masasabi ninyo dyan, mga kababayan? May point din naman, di ba? May point din po kung si Mary Jane ba or si Go. Piliin natin kung sino ba ang mas matimbang sa inyo, mga karib natin. Kung kayo po ang tatanungin, no? Kasi pag si Go po, may mga nagsasabi rin, may mga nagko-comment. Kapag pipilitin po nilang piliin dito si Go, malamang sa malamang, kasi gagamitin pa nila si Go sa paninira dito sa mga Duterte. Kay Mary Jane, mga kababayan, wala po silang mapapala. Mabubuhay lang naman ng isang Pilipina dito sa Pilipinas, no? Yan, nasa kanila yan kung ikulong din nila dito sa Pilipinas, pero at least mabawi man lang natin si Mary Jane dyan sa ibang bansa. Diba? Kesa naman itong si Go, na hindi naman pala, sinasabi nila diba? Sinasabi po nila, Senator Res Hontiveros, na hindi Pilipino si Go, Chinese. Ngayon, ang point naman ng sambayan ng Pilipino, kung Chinese pala, di China ang patubusin nyo. Diba? Hindi Pilipino. Dapat kung tutubos ang Pilipinas, Pilipino dapat. At yan po ay si Mary Jane Veloso. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Or, si Tore na lang ang ibigay nyo. Para wala nang gulo sa Davao.
Well, anyway mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? Lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, no? O, eto. Eto ang matindi mga karibin natin. Ha? O, nagbigay na naman po ng statement si President Bongbong Marcos Jr. about po sa kahirapan sa Pilipinas. Ano po ang kanyang sabi? Eto mga kabayan, basahin ko po sa inyo. Mula po ito sa News 5. 3 hours ago mga kababayan. Eto po, natutuwa po si President Bongbong Marcos Jr. dito ngayong araw ipinagdiriwang natin ang isang matagumpay para sa bawat Pilipino. Ba, anong tagumpay kaya ito Bumagsak ang inflation rate, ang inflation sa 3.3% ngayong Agosto mula 4.4% noong Hulyo. Diba? Di palakpakan. Ito pa. Ipagpapatuloy natin ang pag-usad upang matiyak na makakamtan ng bawat Pilipino ang mas komportableng buhay sa pamamagitan ng dekalidad na trabaho at murang bilihin. Nako. Eto mga kabayan, no? I don't think mga karibyo natin na maniniwala agad-agad ang mga tao dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi kung bumaba nga, bakit hindi nagbabago yung mga presyo ng binibili natin? Kung bumaba ang inflation rate, di ba? At saka mga kababayan, sawang-sawa na po tayo. Kasi sa bawat sinasabi ng ating Pangulo, kabaliktaran po ang nagiging resulta. Pag sinabi niya pong 5,500 flood control projects, tapos na. Binaha tayo. Diba? Ano pa yung sinabi niya? Walang nakapasok na pulis na may armas at hindi tinirgas yung KOJC. Naglabas ng video yung mga vloggers. May mga armas na nakapasok at tinirgas. Malamang sa malamang mga kababayan, itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. ay kabaliktaran na naman po ito sa kanyang sinasabi sa realidad. Kasi announce kayo ng announce Wala kaming pakialam, no? Diyan sa 3%, 4%, maging 100% pa man po yan. Kung ang nararanasan naman ng taong bayan ay walang pagbabago. Di ba? Kayo, siguro aamin din kayo na you don't care about this figure na 3.3%, 4.4%, ibig sabihin 1% po yung 1% po yung ibinaba. Do you really care about it mga kababayan? Or mas gugustuhin mo pang walang announcement pero okay ang nararamdaman mo, 'di ba? Nararamdaman mong nagbabago. Yung kapaligiran mo, siyempre, 'di ba? Mas masaya ka pag tagumpay talaga at wala nang inflation, 'di ba? Dito kasi sa administrasyong ito, mga kababayan, puro announcement, 'di ba? Kaya yan, binira tuloy sila ni Senator Cayetano. Ano ang sabi? We want every Filipino family to have a roof over their heads. Yan. Pero kung magkakautang naman ang gobyerno ng sobra-sobra, babalik lang din sa kababayan natin, sa mga taxpayers. Tayo yun, mga kababayan, ang burden. Tama naman Okay, anong silbi ng utang ka ng utang, tapos yung kababayan, yung tayong lahat, ay hindi man lang makaramdam ng pag-angat. Pero sila utang ng utang. Ibig sabihin, saan nila nilalagay yung pera? Yan, napapatanong tuloy tayo, di ba? Saan nila, utang sila ng utang 15 trillion na. Saan nila nilalagay yung pera na wala naman nararamdaman ang taong bayan? Mga malalaking proyekto, wala naman, di ba? Anong masasabi nyo dyan, mga karibin natin? Tama naman si Cayetano dito, di ba? Na bakit kailangan umutang ng sobra-sobra? Pero wala rin naman sa taong bayan effect, di ba? Etong sabi niya,
A clear, achievable plan will not only help manage the budget more effectively, but also ensure that we make real progress towards meeting our housing needs. Yan mga kabayan. Ha? Real progress. Hindi po yung sabi-sabi lang na progress, di ba? Gaya nito. Siya sabi-sabi lang po na 3.3% o 4.4%. Wala namang nararamdaman ng taong bayan. Di ba? Ang tindi rin eh. Ha? Ang tindi rin mga kababayan. Grabe po. Oh. So ito na mga karbi natin. Ano man po yung reaction doon, i-comment na lang po sa baba. Ito, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ayan, thank you very much. Ayan. Okay, punta tayo dito sa galit na itong si Senator Joel Villanueva. Dito sa flood control project na budgeted ng 1.4 billion o 1.2 billion a day. Problema na naman ngayon ito sa Maynila kasi bumabaha na naman ang Maynila. Nasaan na itong mga budget na ito? Kawawa na naman ang taong bayan. Marcos, gumising ka. Ito, pasok. Kung nung mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang, nung isang taon hanggang bewang, ngayon lagpas tao na. Buong akala natin, ibig sabihin ni Senator Joel, akala natin mag-improve. Di ba? Mas lalong tumaas yung baha. Sa laki ba naman mga kabayan ng budget, no? 1.2 or something billion. Di ba? Araw-araw. Hindi ka hindi ka magagalit tulad ni Senator Villanueva. O dapat may makita tayong improvements mga kabayan kasi billion niya eh. Billion yan eh. 2 years na pong billion ang ginagastos araw-araw para dyan sa flood control projects alone, di ba? Yan ang ibig niyang sabihin, ulitin natin. Alam niyo ho ba, 1 billion sa isang araw ang pondo? Wait. Kung nung mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang, Bukong-bukong lang yung baha. nung isang taon hanggang bewang, Yung isang taon hanggang bewang. ngayon lagpas tao na. Di ba? So, nasaan ang 5,500 flood control project? Mas lalong, ibig sabihin, mas lalong lumala ang baha. Marcos Jr., Martin Romualdez. Dito kayo sana nakafocus, hindi kay VP Sara. Hindi sa KOJC, hindi kayo sana nakafocus kay Kibuloy. Dito kayo sana nakafocus sa problema ng taong bayan. Itong flood control project na nakakatawa ang inyong sinabi. Na sobrang problema itong baha na ito. Alam niyo ho ba, 1 billion sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Ayun, ano yun, hindi narinig ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Pakiulit, Senator Joel, pakiulit. Araw ang pondo, ngayon lagpas tao na. Alam niyo ho ba, 1 billion sa isang araw ang pondo ng DPWH alone. So yan mga kababayan, sana po ay marinig ha. Ito po kasi ang pinaka malaking problema pero alam nyo, itong sa Kongreso, itong sa Senado, parang wala silang naririnig dito sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Mas gusto pa nilang pag-usapan mga kababayan, yung war on drugs wherein nakatulong naman sa ating mga kababayan. Pero ito pong pera ng taong bayan, pera nating lahat, pera ng mga taxpayer na 1 point something billion a day ang ginagastos ng gobyerno, hindi po nila pinag-uusapan. Diba? Kasi nga po, hindi nila priority to eh. No? Alam niyo, napakalaki po nito pag talaga nanalo po ang Duterte sa 2028. Babalikan tong issue na ito. Ha? At mayroon pong mananagot. Ha? Isipin nyo, billion po. Sa kay BP Sara nga, 125 million in 11 days. Inaakusa nilang ginamit ng hindi tama. Gustong-gusto nilang pag-imbestigahan. Pero itong bilyon sa isang araw, hindi nila makuhang imbestigahan. Napakalaking question mark mga kababayan. Kaya, pag napunutan, pag oras nyo naman, sana humarap kayo ha. Pag oras nyo naman, kayo naman ang ipatawag. Pag hindi kayo nakita, baka hindi lang 2,000 PNP officers ang ipadala dyan sa saan ba yung lugar nila? Ilocos.
Oh. Baka hindi lang 'yan, no? Baka pati militar ipadala diyan pag hindi kayo umattend sa sa hearing ng flood control projects na ito. Kasi may araw din ito mga kababayan. Hindi ngayon pero may araw po ito na ipapatawag din sila. Sana lang wag kayong pumunta sa ibang bansa. Manatili po kayo dito sa Pilipinas at maipaliwanag po ninyo itong 1 bilyon mahigit, no, na ginagastos araw-araw. Kasi si VP Sara nga pinagpapaliwanag nyo no? Wherein inaudit na po ng COA. O ito, hindi pa ino-audit siguro, kaya antay-antay lang tayo mga kababayan hanggang 2028. Ano man po ang inyong opinion, reaction sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.